Sean's POV. Nasa airport na ako, tinintay ko naman si mommy na makalabas kasama yung yaya namin. Ang tagal naman, reklamo ko. Bigla ako natigil sa pagmamasa ng text message ni Liam nang pinabulubutan ako ng 4 na bata. Hey, anong ginagawa nyo? Biglang tanong ko naman. Ikaw po yung Reyna, sa bubukang bulaklak na laro po namin. We don't see our mom po eh. Wika naman ng batang babae. Sorry pero hindi ako pwedeng maging Reyna. Busy kasi ako eh. Wika ko naman. Bigla naman silang nalungkot. Don't be sad, Shanti. Hanapin na lang natin si Mommy Jennifer mo at Mommy Astrid namin, okay? Let's go na. Sambit na isang batang lalaki at bigla na lang silang tumakbo. Para naman akong nastatwa na nakatayo sa kinatatayuan ko. What the heck? Hindi pwedeng ibang Astrid at Jennifer yon. May anak na sila? May asawa na sila? Nagpakasal na ba sila sa iba? Di naman ako mapakali dahil marami akong katanungan at hinanap ko yung mga bata pero di ko na sila makita. Asa na ba sila? Inis kong wika. Sean! Tawag ni Mommy. Lumingon naman ako kaagad. Ano nangyayari sa'yo? Ba't parang natetense ka? Tanong naman ni Mommy sa akin. Kinalma ko naman agad ang sarili ko. Ayoko namang isipin niya na nababalo na naman ako kay Jennifer. Baka pabalikan niya agad ako sa ibang bansa. Wala. Hinaharap ko lang yung chain ko. Akala ko tinangay ng mga bata. Wika ko naman. Okay. Tara na, aalis na tayo. Wika naman niya sa akin. Doon po daw tayo dumiretso sa restaurant ng mga Adams. Wika ko naman. Siguradong si Kumari na naman na may pakana nito. Wika naman ni Mommy at agad na sumakay ng kotse. Lumingon na ako sa bandang likuran ko. Hinahanap na ng mga mata ko yung bata pero hindi ko na sila makita. Sean, ano ba? Tara na. Wika naman ni Mommy sa akin. Dali-dali akong pumasok sa loob ng kotse. Pinaandar na ito ng driver namin. Ilang minuto pang nakalipas, nakarating na rin kami sa restaurant kung nasan sila Apollo. Dapat nga sana akong matuwa dahil makikita ko na sila ulit pero yung utak ko dun pa rin nakatuon sa mga sinabi ng bata kanina. Pwisit naman no? Wika ko naman. Anong binubulong-bulong mo dyan? Tanong naman ni Mommy sa akin. Wala. I'm just excited to see my friends. Wika ko naman kay Mommy. Muoba naman kami at agad kaming pumasok sa loob ng restaurant. Sean! Sigaw ni Miko at Brix. Kumakaway-kaway pa talaga sila. Napangiti ako nang wala sa oras dahil sa ginawa nila. I truly miss them. Bro, kamusta? Sambit naman ni Liam at yumakap kagad sa akin. Okay lang, kayo, kamusta kayo? Casual kong wika. Eto, doing well. Wika naman niya habang nakangiti. Nag-uunahan si Miko at Brix na pumunta sa pwesto ko. Bro, pasalubong namin. Wika naman nila. Nandun pa sa ibang bansa, kunin nyo na lang dun. Wika ko naman sa kanila. Talagang niloloko nyo na kami kayong dalawa ni Apollo. Galit na wika ni Brix. Nakasimangot ba ito at nagdadabog? Iiling-iling na nga lamang ako. Lumapit naman si Apollo sa akin. Kamusta bro? Wika naman niya at niyakap niya ako. I have something to tell you later. Wika ko naman. Di nyo ba ipapaalam sa akin? Wika naman ni Brix. Tatawa-tawa na lang si Liam dahil nakikinig na pala ang dalawang ito sa likuran namin. Nagpaiwan naman kaming magbabarkada dito sa restaurant. So anong sasabihin mo? Nakakunot noong wika ni Apollo sa akin. About Astrid and Jennifer. Wika ko naman. Hey, saway naman ni Liam sa akin. No bro, I see 4 kids kanina. Pinalibutan nila ako and hindi ako pumayag na maging Reyna sa laro nila. Narinig ko naman yung isang bata na naka-glasses. May sinabi, hahanapin na lang daw nilang Mommy Jennifer at Mommy Astrid nila. Wika ko naman. Bumilog naman ang mga mata ni Apollo. Yung bata ba naka-brown tsaka may glasses na pabilog? May kasamang isang lalaki na may similarities din sa kanya at yung babae naka-ponytail? Tanong naman ni Apollo sa akin. Yes, yun. Pero this time may nakasama na sila na isang batang babaeng singkit. Wika ko naman. Tinawag akong daddy ng batang naka-glasses. Wika naman ni Apollo. Bigla namang natahimik yung tatlo at nakayuko sila. What happened? Tanong ko naman sa kanila. Hey, magsalita kayo. Wika naman ni Apollo habang nakatingin sa kanila ng masama. Unang tumingala si Liam at bumuntong hininga muna ito bago nagsalita.
Hindi ko nasabi sa inyo noon dahil ayaw ni Samantha na malaman ninyo, wika ni Liam. Kinakabahan ako sa posible niyang sabihin, pero part of me excited din ako sa sasabihin niya sa akin. Matagal na naming alam na may anak si Astrid at Jennifer. Biglang bumilog ang mga mata ko. So may iba na pala silang pinakasalan? Malamig na wika ni Apollo at bigla naman niyang inubos ang isang basong tubig na nasa harapan niya. Ganon din naman ako. Napainom din ako ng tubig dahil sa posibleng sagot ni Liam sa tanong ni Apollo sa kanya. Nope, wika naman ni Liam. So, kaninong anak yon? Tanong ko naman. Mga bobo ba kayo? Sino bang posibleng tatay nun? Wika naman ni Briggs habang natatawa. No, may nabuo ako. Wika naman ni Apollo. Di ka naman baog para hindi ka makabuo ah. Mas lalong hindi baog si Astrid para hindi siya mabubuntis. Wika naman ni Miko. Bakit ba tinatago niya to sa akin? Ines na wika ni Apollo. Hindi kasi confirm na kayong ama. Wika naman ni Liam. That means nakabuo ako nung huling pagkikita namin ni Jennifer sa bar at nauwi yun sa hotel? Wika ako naman habang hindi makapaniwala. Isa ka ding bobo eh. Hindi nga kayo baog, pero need pa rin ng confirmation. Nakakatampo nga dahil nung tinanong namin sila Burnok, sila pa ang kinikilalang tito kesa sa amin. Wika naman ni Briggs habang nakasimangot. Kaya nga I wonder eh, kung deserve ba natin yon? Wika naman ni Miko. Manahimik nga kayo? Di nyo nga kayang bilan sarili nyo ng ice cream eh, yung mga bata pa kaya? Wika naman ni Liam. Sumimangot naman yung dalawa. Maybe, kailangan natin ng confirmation kung tayo ba talagang ama. Need natin ng DNA sample. Wika naman ni Apollo. Yeah, right. Pero paano natin yan kukunin? Tanong naman ni Sean. Ako nang bahala. Wika naman ni Liam. If ever man na anak ko yon, talagang mahaba-habang suyuan to kay Jennifer. Wika ko naman. Me too. Paano ko gagawin yon? Wika naman ni Apollo habang nag-iisip. Mamaya na ninyo yan isipin. Kung mako-confirm na talaga natin kung anak nyo ba talaga yon o hindi. Wika naman ni Liam sa amin. Napabuntong hininga na lamang ako dahil sa sobra kong pag-iisip. If she's mine then, I hope matatanggap niya ako bilang daddy niya. Astrid's POV. Inis na inis ako dahil sa kakulitan ng mga batang to. Kanina pa namin hinahanap ni Jennifer ang bata kung saan na namin sila hinahanap pero di namin alam kung saan nagsusuot itong mga anak namin. We're very sorry, Mommy. Umiiyak na wika ni Ira at Greg. Si Grayson naman poker face lang at wala man lamang siyang sinabi. Ikaw, Grayson, bakit naging hard-headed ka? Wika ko naman sa malumaning na boses. I am not hard-headed, Mom. I just want to talk a little longer with Dad. Wika naman niya na ikinagulat ko. Sinong daddy bang tinutukoy niya? Si Grayson po. He keeps saying that to that guy nung nabangga ko po. Wika naman ni Ira. Sino ba yun? Tanong ko naman habang nakakunot ang noo ko. Agad naman niyang kinuha ang phone ko at naghalongkat sa gallery ko. Teka Grayson, paano mo nalaman ang password ko? Sambit ko naman sa anak ko. I just knew it. Wika naman niya sa akin. Iiling-iling na lamang ako. Nagpatuloy pa rin siya sa paghahalongkat ng picture. This. Wika niya at ipinakita niya ang picture ni Apollo. Zoom niya pa talaga ito. This guy na kasama niyo po? Wika naman niya. Kinabahan ako at nanlalaki ang mata ko dahil sa ginawa ni Grayson. Sure kayo, nakita niyo na tong lalaki na to? Tanong ko naman habang kinakabahan. Sana naman, walang sinabi ang tatlong to about sa akin. Hindi ko nakakayanin kapag nalaman pa ni Apollo ang totoo. Opo, siya po yung nabangga ko. Wika naman ni Ira. The man beside you, tita. I saw him kanina. We make him our Reyna but he doesn't like it. Wika naman ni Shanti habang tinuturo ang picture ni Sean. Kinakabahan naman ako at agad kong hinanap si Jennifer. Bruha, come here! Sigaw ko kay Jennifer. Ano na naman yan? Tanong ko naman. Bumulong naman ako kay Jennifer. What? Totoo ba yun? Gulat na wika niya. Shanti, nakita mong lalaking to? Tanong naman na Jennifer sa anak niya. Yes po, pero super killjoy po niya. Wika naman ni Shanti. Huwag ka nang lalapit ulit sa lalaking yon. Killjoy talaga yon eh, stranger yon. Bakit niyo ba nilalapitan? Hindi na lang kayo nag-behave. Wika naman ni Jennifer.
She's your dad, Shanti. Wika naman ni Grayson. Bigla namang lumaki ang mata ni Jennifer, ganun din ang anak niya dahil sa sinabi ni Grayson. Bes, itiko mo na yung bibig ni Grayson. Talagang batang to, ang daming alam. Yung tatay niyo wala dito, nasa ibang bansa. Wika naman ni Jennifer. We know about it, kaya umuwi na sila to see us. Wika naman ni Grayson. Paano mo nalaman, baby? Sige nga, Grayson. Sambit naman ni Jennifer. Madalas nagbabangyan silang dalawa ni Grayson. Ang nakakatawa lang dahil hindi man lang makaganti minsan sa Jennifer sa kanya. Lalo na kapag nag-straight English na si Grayson, tikom na lang ang bibig ni Jennifer. Because I saw it in Mom's gallery and I know it dahil nabasa kong convo ninyo. Wika naman ni Grayson. Napapikit na lamang ako dahil sa batang to. Anak, it's bad. Bakit ka nagbabasa ng convo ni Mommy nang walang permission? Wika ako naman kay Grayson. Oh, I'm so sorry, Mom. Minsan kasi iniiwan nyo na lang po yung phone yung naka-open yung convo nyo ni Mommy Jen, kaya nabasa ko. Wika naman ni Grayson. Grabe naman ang revelation na to. Walang ka-tense-tense. Hindi na exciting dahil yung anak mo na ang nag-reveal. Wika naman ni Jennifer. Mommy, totoo po ba that KJ guy is my dad? Wika ni Shanti. Mommy, right po ba si Grayson? Tanong naman ni Ira. Napabuntong hininga na lamang kami ni Jennifer at di na sila sinagot. Fast forward. Nasa mall na kami. Tapos na kasi kaming kumain sa isang sikat na restaurant. Gusto naman ng mga batang tong mag-mall kami. Hindi ko alam anong klaseng trip ito. Bes, nakakapagod. Reklamo ni Jennifer habang paiiyak na. Para na akong binubugbog ng 800 bata dahil sa sobrang sakit ng katawan ko. Wika ko naman habang hinahawakan ang likuran ko. Hindi ba sila napapagod? Sambit naman ni Jennifer. Di ko rin alam. Sobrang taas ng energy nila eh. Mukhang wala silang kapaguran sa ginagawa nila. Wika ko naman habang malungkot na tinitingnan ang mga anak ko. Sila Gasgas, Butchok, Burnok, Alas at Makmak ang nakikipaglaro sa apat na yon. Butit nandito sila dahil may kahalili kami ni Jennifer sa pagbabantay at pakikipaglaro sa mga batang ito. Bes, sambit ni Jennifer habang nanlalaki ang mga mata niya. Ano? Takang tanong ko naman sa kanya. Sila, Apollo at Sean, nakita ko. Wika naman ni Jennifer sa akin habang kinakabahan. Kumunot ang noo ko nang dahil sa sinabi niya sa akin. Agad naman akong tumingin sa kung saan nakatingin si Jennifer at nanlalaki ang mga mata ko nang dahil sa nakita ko rin si Apollo. Pisit naman eh. Bakit dito pa talaga sila nag-mall? Agad ko namang hinablot si Jennifer. Nagtago naman kami sa likod ng malaking poste. Bes, anong gagawin natin? Wika naman ni Jennifer habang nag-aalala. Shh ka lang. Wika ko naman. Sinundan ko ng tingin si Apollo at agad guminhawang dibdib ko na makita ko na wala na sila sa kinaroroonan nila. Pwisit naman no. Ba't ngayon pa sila bumalik? Sana wag na silang bumalik, okay na yung buhay natin eh. Sobrang peaceful na, bakit bumalik pa sila dito? Nakakunot naman ang noo na wika ko. What are you trying to say, woman? Na hindi kami dapat bumalik dito? Para namang may bumara sa lalamunan ko. Hindi ko alam kung hangin ba o tubig o di kaya laway. Hindi ko alam kung ano bang sasabihin o gagawin ko. Ano? Kailangan nyo pa rin bang magtago? Hindi pa ba sapat na nagtago na tayo ng 5 taon? Wika naman ni Sean. Napapikit na lamang ako, si Jennifer, habang dinina niya ang pagkakahawak sa mga kamay ko. Bumuntong hininga ko, pinilit ko ang katawan kong pumorma ng normal. Humarap naman ako sa kanila at tiningnan silang dalawa na naka-poker face. Hey, nice to see both of you again. Wika ko naman habang nakangisi. Yan lang sasabihin mo? Tanong pa ni Apollo sa akin. May iba pa ba akong dapat sabihin? Sambit ko naman habang nakataas ang kilay. Napatawa naman ng bahagya si Apollo nang dahil sa sinabi ko. You never told me about our kids. You raised them alone. Inis niyang wika. Ikaw din, Jen. Why you hide our daughter from me? Sambit naman ni Sean. Wala naman dapat ipag-alala dahil kaya naman naming alagaan ng mga bata. We have money to sustain their daily needs. Wika ko naman. Yeah, and besides, independent na kami. We can earn our own money. Buy anything what our kid wants. Wika naman ni Jennifer. So back off na lang kayo.
Don't you dare magpakatatay sa mga anak namin at saka pwede ba, tigilan nyo na kami. Matagal na naming pinutol ang ugnayan natin kaya wala na kayong dapat na itanong sa amin. Wika ko naman. No, Astrid. Hanggat may anak ako sa'yo, hindi ako susuko. Wika naman ni Apollo. Then prove it. Wika ko naman. Please let me see my daughter. Wika naman ni Sean kay Jennifer habang nagmamakaawa. I don't want to. Manigas ka dyan. Wika naman ni Jen. Hindi kita titigilan hanggat hindi mo pinapakita ang anak ko sa akin. Wika naman ni Sean kay Jennifer. Then wag kang tumigil. Wala namang may pake. Tara na nga, Astrid. Wika naman ni Jen sa akin. Psh! Mga panira ng araw. Aalis na sana kami ni Jennifer nang bigla namang humarang sa harapan namin si Brix at Miko na nakasimangot sa amin ni Jennifer. Ano? Gano'n na lang yon? Hahayaan na lang namin na hindi kami magiging tito. Walang paliwanag galing sa inyo kung bakit di kami naging tito ng mga bata? Dramang wika ng mga loko na ito. Kumunot naman ang noo ko dahil sa sinabi ni Brix. At bakit ka magiging tito ng mga bata na yon, Aber? Sambit ko naman habang nakatingin sa kanya na nakataas ang kilay. Siyempre, bakit hindi? Unang-una, gwapo ako. Pangalawa, best friend ako ng mga tatay nila. At pangatlo, ang pinaka-importante sa lahat, best friend mo ko na kinalimutan mo. Wika naman ni Brix habang nakasimangot siya sa amin ni Jennifer na para bang sinasabi niya sa amin na mga traidor kami ni Jen. Hindi ko alam kung ano nakain ni Brix ngayon. Gusto ko siyang sapakin dahil sa dami na sinasabi niya. Mas madami pa siyang nasabi kaysa sa tatay ng mga bata. O ano, hindi ka makasagot. Lalo ka na, Jennifer. Naka-up close namin ni Sean para itago mo sa amin yung bata. Alam mo ba, pwede kitang kasuhan? Ines naman na wika ni Brix. Naipikit na lamang ni Jennifer dahil sa sobrang ines kay Brix. Manahimik ka ha. Nahihiya naman ang totoong ama sa'yo. Biglang sulpot ni Liam at binatukan si Brix. Aray naman. Pinaglalaban ko lang karapatan ko bilang tito. Wika naman ni Brix. Para namang may karapatan ka talaga. Sambit naman ni Liam sa kanya kaya natahimik siya habang nakasimangot pa rin. Kanina pa yun simangot ng simangot. Hindi ko alam kung ano nasa isip niya at simangot siya ng simangot eh. Aalis na kami dito. Wala nang oras pa para sa pag-uusap na ito. Wika ko naman. Aalis na sana kami ulit nang bigla namang hinawakan ni Apollo ang kamay ko. Ganon din sa Sean. Hinawakan niya sa Jennifer. Bawal kang umalis. Wika naman ni Apollo. Magsasalita na sana ako ngunit naunahan niya ako magsalita. Ano? Magtatago ka na naman katulad ng ginawa mo noon? Iiwan mo ako ulit? Sambit naman niya sa akin. Yumuko naman ako at hindi makatingin sa kanya. Alam mo ba ang dahilan, Astrid, kung bakit ako umalis ng gabing yon? Dahil gusto kitang pakawalan. Alam ko yung kasalanan ko at ginawa kong lahat to make it up to you. Wika naman niya sa akin. Biglang uminit ang ulo ko nang dahil sa sinabi ni Apollo. Alam mo, mabuti kung di ka na lang umuwi dito eh. Ayokong pakinggan ang paliwanag mo. Kalimutan mo na ako, Apollo. Sambit ko naman sa kanya. Natawa naman siya ng bahagya sa sinabi ko. Si Jennifer at Sean naman lumayo habang nagbabangyan silang dalawa. Yung tatlo naman naging audience namin. Ganun na lamang yon. Alam mo, bakit gustong gusto mong kalimutan kita? Lagi mong sinasabi sa akin eh, kakalimutan kita. Pero, Astrid, ang hirap mong kalimutan. Alam mo ba kung ano nangyari sa akin nung iniwan mo ko? Nabaliw ako. Wika niya. Para namang tinusok ng 1,000,000 karayom ang dibdib ko dahil nasasaktan ako na ganun pala ang sinapit niya. E di pasensya kung ganun ang nangyari sa'yo. Dapat mong isipin, hindi lang ikaw ang nahihirapan. Alam mo kung paano ko nahihirapan sa mga kamay ko? That's my freedom. Ang pag-alis doon, ang pag-alis sa piling mo, wika ko naman. Hindi naman siya makatingin sa akin. Iniba niya ang direksyon ng mga mata niya at pilit na ayaw lumuha. You always think I'm a jerk. You always think I'm a monster. Bakit hindi mo makita na minahal kita? Nagmahal lang ako kaya ako nagawa yon. And now that's an obsession at sobrang hirap kong pigilan ang nararamdaman ko. Bakit ba ganun lagi ang pinaparamdam mo sa akin na hindi mo ako mahal? Wika naman niya sa malamig na tono. Bumuntong hininga naman ako. I don't need to explain anything. You know why I don't love you back then. You are aware, Apollo. Wika ko naman. Mommy! Mommy! Sigaw ng mga bata.
Napapikit na lamang ako. Hoy, wag kayong tumakbo, ano ba? Madadapa kayo. Sambit naman ni Alas habang hinahabol ang mga bata. Si Brix naman at Miko, grabe yung tingin sa kanila. Yung tingin na halos laruan sila. Lamunin sila at aalis ng buhay. Bossing, tong mga anak mo ang kukulit. Masakit sa katawan ko. Wika naman ni Alas habang nagrereklamo. Bossing, ang sarap itali ng mga batang yan. Wika naman ni Gasgas. Don't you dare, Tito. Hindi mo kami maitatali. Wika naman ni Ira. Bigla namang napatayo si Brix at Miko at dali-daling lumapit sa mga bata. Hey, don't call him Tito. Isa lang siyang impostor. Ang totoong tito mo, kami. Wika naman ni Miko. Bigla naman kumunot ang noo ni Ira. You're not my tito. You are a stranger. Sambit naman ni Ira sa kanila. Bigla tuloy silang napaupo sa sahig at parang mga bata na hindi binilhan ng gustong mga laruan. Bigla namang lumapit si Grayson sa kanila. I'm Zild Grayson Adams, son of your friend. Formal na pakilala ni Grayson kina Brix at Miko. Natulala naman ang dalawa na nakatingin sa anak ko at para bang hindi makapaniwala. I know you're stunned but let me shake your hands for a while. Wika naman niya at kinuhang kamay ng dalawa na hindi makagalaw. Ang mature magsalita. Wika naman ni Brix habang nakatulala lamang na nakatingin kay Grayson. Thank you, Tito, for your compliment. Bigla namang nanlaki ang mga mata ni Brix dahil sa sinabi ni Grayson, kaya agad siyang niyakap ng mahigpit ni Brix. Dinig niyo nga ba yon, Tito? Tito daw niya ako ah. Wika naman niya habang tuwang-tuwa. Iiling-iling na nga lamang ako. Oh, this is a stranger, Mommy. Wika naman ni Greg habang nakaturo sa daddy niya. Bumaba naman si Apollo at agad naman na pinantayan si Greg. Hey, Bud, I'm not a stranger. Wika naman ni Apollo habang nakangiti. I know, you are my dad. Biglang sambit ni Greg. Napatingin naman si Apollo sa akin. Pshh! Sambit ko naman at tinarayan siya. Agad namang niyakap si Greg at tumingin naman siya kay Ira. You are the guy na bumangga sa akin, but I forgive you already because you are my dad. Wika naman ni Ira habang nakataas ang kilay. Natawa naman si Apollo. Pareho talaga kayo ng anak mo? Wika naman ni Apollo. Hey, pretty, can I hug you? Wika naman niya sa anak ko. Tumango naman si Ira, yumakap naman si Apollo sa kanya. Tumingin naman siya kay Grayson na yakap-yakap ni Brix at Miko. Ibigay niyo sa akin ang anak ko? Sambit naman ni Apollo ng seryoso. Agad naman siyang binitawan ng dalawa. Kung makayakap, akala mo, unan lang yung anak ko. Lumapit naman si Apollo sa anak ko at tiningnan niya ito at ginulo ang buhok. You little genius. Nice to meet you again, baby. Wika naman niya at niyakap niya na mahigpit si Grayson. Lumapit naman si Jennifer at Sean sa gilid namin dahil nandito si Shanti sa gilid ko. Baby, masayang wika ni Sean. Agad naman sumimangot si Shanti at nakataas pa ang kilay nito. You KJ guy, what's your kailangan ba? Sambit naman ni Shanti. Natawa na lamang kami ni Jennifer. Baby, I'm sorry kung di pumayag si Daddy na maging reyna sa laro ninyo ha? Wika naman ni Sean. It's okay, it's not appropriate naman na mag-force kami ng stranger sa airport. Wika naman ni Shanti. Umiti naman si Sean. I am not just a stranger in the airport, but I am your... Yeah, I know, you are my dad. Wika naman niya. Paano mo nalaman? Takang tanong ni Sean. Grayson, the little genius. Wika naman ni Jennifer. Can I have a hug, baby? Sambit naman ni Sean. Napatingin naman si Shanti sa kanya habang nakataas ang kilay. Okay, wika naman niya at yumakap na sa daddy niya. Nang matapos nga silang magkayakapan, agad naman nang tumayo si Liam at lumapit sa mga bata. Oh, Tito Liam, wika naman nila. Kumunot ang noo namin kasi paano ba nila nakilala si Liam? Bakit kanila kilala Liam? Tanong ni Brix habang nakakunot din ang noo. Tito Liam is Mommy Samantha's boyfriend. He always buy us gift. Wika naman ng mga bata. Nagtinginan naman kami ni Jennifer. So all this time alam mo na may anak kami? Wika ako naman kay Liam. Tumango siya ng bahagya.
Yes, nung nanganak kayo, doon din ako kasama si Samantha. Hindi niyo lang ako nakita dahil tulog kayo. Wika naman niya sa amin habang natatawa ng bahagya. Naging official na maniligaw ko ni Samantha nang umuwi siya sa probinsya ninyo. In one condition na hindi ko sasabihin kahit kanino. Wika naman niya. Pag-ibig nga naman, kaya kaming traidorin. Wika naman ni Miko. Psh, wag na kayong magtampo. Sambit naman ni Liam. Iiling-iling na nga lamang kami. Can we have a dinner date? Wika naman ni Apollo. Yes, sigaw naman ng apat. Good. Wika ni Apollo at agad namang hinawakan ni Grayson ang kamay niya at ganoon din si Ira. Si Greg naman humawak sa kamay ni Briggs kaya dinala ni Briggs ang mga bata pababa patungo sa parking lot. I guess wala na tayong pagtataguan. Wika ko naman kay Jennifer at sumunod na sa lalaking yon. Karga-karga na rin na Sean ang anak nila. Hi, this day is unexpected.